Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, huminga ka ng malalim. Isa pa, dahan-dahan. Pakawalan mo ang hangin kasabay ng pagpapakawala mo sa lahat ng tensyon sa iyong katawan. Kung nasaan ka man ngayon, sa loob ng isang malamig na ospital, sa iyong kama na tila naging bilangguan ng iyong sakit, o sa isang sulok kung saan tanging luha mo lang ang saksi, nais kong malaman mo na ang silid na iyan ay banal na lugar ngayon. Ang Diyos ay nariyan. Hindi siya natutulog, hindi siya malayo at hindi siya nagbibingi-bingihan. Panginoong Jesus, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang lumikha ng bawat atomo at bawat hibla ng aming pagkatao. Lumalapit kami sa iyo, hindi dahil kami ay malakas, kundi dahil tinatanggap naming kami ay wala kung wala ka. Lord, bago namin sambitin ang aming mga hiling, kami ay nagpapatira pa sa iyong harapan. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas naniwala kami sa takot kaysa sa iyong pag-ibig. Patawarin mo kami kung hinayaan naming lamunin kami ng galit at pait. Sinisiyasat namin ang aming puso ngayon. Mayroon bang mga tao na hanggang ngayon ay hindi namin mapatawad? Mayroon bang mga sugat ng nakaraan na pilit naming ikinukubli, ngunit nagnanaknak na sa loob ng aming kaluluwa? Sa sandaling ito, Lord, sa tulong ng iyong Espiritu, pinipili naming magpatawad. Pinapatawad namin ang mga taong nang iiwan sa amin, ang mga taong nanakit sa aming damdamin, at ang mga taong naging sanhi ng aming matinding stress. Binibitawan na namin ang lason ng kapaitan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Gawin mong kasing puti ng busilak na kapa ang aming mga espiritu. Linisin mo ang aming isipan sa mga negatibong boses. Alisin mo ang boses na nagsasabing wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling, o ito na ang katapusan mo. Sinusupil namin ang mga kasinungalingang iyan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming katuwiran. Hayaan mong ang iyong banal na kapayapaan ay dumaloy mula sa aming ulo, bumaba sa aming lieg, sa aming mga balikat, hanggang sa maramdaman naming gumaan ang aming buong pagkatao. Lord, ihanda mo ang aming katawan bilang isang malinis na sidlan na handang tumanggap ng iyong milagro. Manatili ka sa amin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, isinasagawa namin ang isang espiritual na operasyon. Gamit ang iyong mapagpagaling na kamay, hipuin mo ang bawat organ na may karamdaman. Mula sa utak, ayusin mo ang bawat neurotransmitter, bawat ugat at bawat tissue. Sa mga may tumor o cyst sa ulo, sa init ng iyong banal na apoy, tunawin mo ang mga ito. Iniuutos namin sa bawat pamamaga na humupa. Sa mga nakaranas ng stroke, Lord, buksan mo ang mga baradong daluyan ng dugo, buhayin mo ang mga tissue na namatay, ibalik mo ang kontrol sa bawat bahagi ng katawan. Dumako ka sa mga mata, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng paningin sa bulag, alisin mo ang anumang katarata, glaucoma o labo ng paningin. Sa mga tenga, buksan mo ang pandinig. Sa lalamunan at thyroid, ibalik mo ang balance ng bawat hormone. Bumaba ka sa aming mga baga. Sa bawat hininga na aming kinukuha, hayaang ang iyong espiritu ang maglinis sa bawat alveoli. Alisin ang pneumonia, asthma at lahat ng bakas ng virus. Paluwagin mo ang aming paghinga, Lord. Hipuin mo ang aming puso. Ikaw ang sentro ng buhay. Ayusin mo ang bawat balbula, ang bawat tibok, at linisin ang mga artery mula sa anumang kolesterol o bara. Iniuutos namin sa presyon ng dugo na maging normal sa ngalan ni Jesus. Sa aming dugo, Lord, linisin mo ito mula sa anumang impeksyon, leukemia o lason. Hayaan mo ang dalisay na dugo ni Kristo ang dumaloy sa aming mga ugat.
Sa aming sikmura at bituka, Lord, pagalingin mo ang bawat ulcer, GERD at hyperacidity. Ayusin mo ang aming digestion. Sa atay, bato at pancreas, kayo ang mga filter ng aming katawan. Linisin mo sila. Sa mga kapatid naming sumasailalim sa dialysis, Lord, nagmamamakaawa kami para sa isang himala. Buhayin mo ang kanilang mga kidney, pababain mo ang creatinine levels. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na higit pa sa anumang makina. Itinataas din namin ang mga may sakit sa buto, kalamnan at balat. Sa mga may arthritis, rheuma at back pain, padaluyan mo ng iyong langis ang bawat kasuka-suka. Alisin mo ang bawat kirot at pamamaga. Sa mga may sakit sa balat gaya ng psoriasis o allergy, gawin mong makinis at malusog ang kanilang balat gaya ng isang sanggol. Higit sa lahat, Lord, laban sa cancer at lahat ng malalang bukol, inuutusan namin ang bawat abnormal na selula na mamatay. Hindi kayo kabilang sa katawang ito na templo ng Espiritu Santo. Mula sa ugat, kayo ay matuyo at mawala sa ngalan ni Jesus. Lord, palakasin mo ang kanilang immune system upang maging kuta laban sa anumang sakit. Kapatid, huwag kang dumepende sa nakikita ng iyong mga mata o nararamdaman ng iyong katawan. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Sa sandaling ito, ang iyong kagalingan ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang katotohanan. Tinatanggap namin, Lord, ang iyong salita sa Isaiah 53:5. Dahil sa iyong mga sugat, kami ay pinagaling na. Ang bawat latay na tinanggap mo sa iyong likuran ay kabayaran para sa aming kalusugan. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman na namin ang init ng iyong presensya. Salamat dahil ang bigat sa aming dibdib ay napalitan na ng kaguniwahan. Salamat dahil ang takot sa kamatayan ay napalitan na ng pagnanais na mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Ipinapahayag namin na ang aming kapatid ay tatayo mula sa banig na iyan. Siya ay lalakad, siya ay tatakbo, at siya ay sasamba sa iyo sa loob ng iyong templo nang walang anumang iniindang sakit. Hindi kami maghihintay sa susunod na check-up bago kami magpasalamat. Ngayon pa lang, Lord, sumisigaw kami ng Victoria, tagumpay sa ngalan ni Jesus. Salamat sa bagong lakas ng mga buto. Salamat sa maayos na pagtulog na iyong ibinibigay ngayong gabi. Salamat dahil ang bawat gamot na iniinom namin ay nagiging instrumento lamang, ngunit ikaw ang tunay na nagpapagaling. Lord, basbasan mo rin ang mga kamay ng mga doktor at nurse na nag-aalaga sa amin. Bigyan mo sila ng karunungan, ngunit higit sa lahat, mananatili ang aming tingin sa iyo, ang aming divine physician. Pagpalain mo rin ang pamilya ng aming kapatid. Alisin ang kanilang pag-aalala at punan ang bawat pangangailangang pinansyal. Hayaang mong ang himalang ito ay maging mitya ng mas malalim na pananampalataya para sa lahat ng makakakita. Salamat, Jesus. Salamat, Ama. Salamat, Espiritu Santo. Ang aming katawan, kaluluwa at espiritu ay iyong-iyo. Mabuhay ka sa aming buhay. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pinakamataas na pasasalamat ay sa iyo lamang, ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Panginoon, narito kami sa iyong paanan, sa gitna ng katahimikan ng aming silid at sa gitna ng ingay ng aming mga nararamdaman. Kapatid, sa sandaling ito, nais kong bitawan mo muna ang iyong pakikipaglaban. Iilubog mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Ang bawat sakit na iyong iniinda, ang bawat kirot na tila humahati sa iyong katawan. Alam ng Diyos ang lahat ng iyan. Hindi siya bulag sa iyong mga luha na pumatak sa gitna ng gabi. Panginoong Hesus, ikaw ang aming kanlungan. Sa mga oras ng aming katawan ay tila bumibigay na, ikaw ang aming lakas. Lord, nagsisisi kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa mga sandaling nawalan kami ng tiwala, sa mga sandaling mas pinakinggan namin ng takot kesa sa iyong tinig. Ngayon, sa iyong banal na pangalan, linisin mo ang aming mga puso.
Kung mayroon mang mga tinik ng sama ng loob na nakatanim sa aming puso, mga pait mula sa nakaraan, mga taong hindi namin mapatawad, hinihiling namin na bunutin mo ang mga ito ngayon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo mula sa lahat ng dumi ng kasalanan at negatibong emosyon. Tinatanggihan namin ang espiritu ng takot. Tinatanggihan namin ang boses na nagsasabing, ito na ang katapusan mo. Sa sandaling ito, Panginoon, ibinubuhos mo ang iyong banal na langis sa aming isipan. Payapain mo ang aming mga nerbiyos. Alisin mo ang pagkabalisa tungkol sa bukas, tungkol sa bayarin sa ospital, at tungkol sa aming pamilya. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay. Hayaang ang iyong kapayapaan nang siyang maghari sa aming buong pagkatao. Lord, ihanda mo kami sa himalang iyong ibubuhos. Kami ay handa na, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, inuutusan namin ang bawat bahagi ng aming katawan na sumunod sa iyong banal na disenyo. Jesus, ikaw ang aming manlilikha. Sa iyong salita, ang bawat selula ay nabubuhay. Hipuin mo ang aming sistemang nerbiyos. Mula sa utak hanggang sa dulo ng aming mga daliri, ayusin mo ang bawat electrical signal. Sa mga dumaranas ng panginginig, pamamanhid o paralysis, sa ngalan ni Jesus, muling dumaloy ang buhay. Ibalik mo ang koordinasyon at lakas ng aming mga kalamnan. Hipuin mo ang aming mga buto at kasukasuan. Sa mga may arthritis, osteoporosis at talamak na sakit sa likod, hinihiling namin ang iyong banal na lubrication sa bawat joint. Patibayin mo ang aming mga tuhod, alisin mo ang bawat pamamaga at hapdi. Sa aming gulugod, Lord, ayusin mo ang bawat vertebral na wala sa posisyon. Dumako ka sa aming daluyan ng dugo. Linisin mo ang aming dugo mula sa anumang toxins, virus at bakterya. Iniuutos namin sa bawat puting selula ng dugo na lumakas at labanan ng anumang banta sa aming kalusugan. Sa aming puso, Panginoon, ang makinang nagbibigay buhay, ayusin mo ang bawat balbula. Ibalik mo ang normal na rhythm ng aming tibok. Sa mga may mataas na blood sugar at kolesterol, inuutusan namin ang aming metabolismo na gumana ng maayos sa ngalan ni Jesus. Lord, pumasok ka sa loob ng aming mga organ. Sa aming mga baga, alisin mo ang bawat bara. Ipasok mo ang iyong hininga ng buhay upang ang bawat paghinga namin ay maging maluwag at sariwa. Sa aming sikmura, pagalingin mo ang bawat sugat. Sa aming atay at bato, linisin mo ang bawat filter. Sa mga kapatid naming may sakit sa reproductive system, sa prostate o sa matris, hipuin mo sila ngayon. Tunawin mo ang bawat cyst, myoma at bukol na hindi galing sa iyo. At laban sa espiritu ng cancer, kami ay tumitayo ng may otoridad. Isinusumpa namin ang bawat malignant cell. Matuyo kayo mula sa ugat. Hindi kayo makakapamuhay sa katawang ito dahil ito ay pag-aari ng Diyos. Isinasamo namin ang kabuuang restorasyon ng bawat tissue na nasira ng sakit. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, huminga ka ng malalim. Isa pa, dahan-dahan. Pakawalan mo ang hangin kasabay ng pagpapakawala mo sa lahat ng tensyon sa iyong katawan. Kung nasaan ka man ngayon, sa loob ng isang malamig na ospital, sa iyong kama na tila naging bilangguan ng iyong sakit, o sa isang sulok kung saan tanging luha mo lang ang saksi, nais kong malaman mo na ang silid na iyan ay banal na lugar ngayon. Ang Diyos ay nariyan. Hindi siya natutulog, hindi siya malayo, at hindi siya nagbibingi-bingihan. Panginoong Jesus, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang lumikha ng bawat atomo at bawat hibla ng aming pagkatao. Lumalapit kami sa iyo, hindi dahil kami ay malakas, kundi dahil tinatanggap naming kami ay wala kung wala ka. Lord, bago namin sambitin ang aming mga hiling, kami ay nagpapatira pa sa iyong harapan. Patawarin mo kami.
Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas naniwala kami sa takot kaysa sa iyong pag-ibig. Patawarin mo kami kung hinayaan naming lamunin kami ng galit at pait. Sinisiyasat namin ang aming puso ngayon. Mayroon bang mga tao na hanggang ngayon ay hindi namin mapatawad? Mayroon bang mga sugat ng nakaraan na pilit naming ikinukubli, ngunit nagnanaknak na sa loob ng aming kaluluwa? Sa sandaling ito, Lord, sa tulong ng iyong Espiritu, pinipili naming magpatawad. Pinapatawad namin ang mga taong nang iiwan sa amin, ang mga taong nanakit sa aming damdamin, at ang mga taong naging sanhi ng aming matinding stress. Binibitawan na namin ang lason ng kapaitan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Gawin mong kasing puti ng busilak na kapa ang aming mga espiritu. Linisin mo ang aming isipan sa mga negatibong boses. Alisin mo ang boses na nagsasabing, wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling, o ito na ang katapusan mo. Sinusupil namin ang mga kasinungalingang iyan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming katuwiran. Hayaan mong ang iyong banal na kapayapaan ay dumaloy mula sa aming ulo, bumaba sa aming lieg, sa aming mga balikat, hanggang sa maramdaman naming gumaan ang aming buong pagkatao. Lord, ihanda mo ang aming katawan bilang isang malinis na sidlan na handang tumanggap ng iyong milagro. Manatili ka sa amin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, isinasagawa namin ang isang espiritual na operasyon. Gamit ang iyong mapagpagaling na kamay, hipuin mo ang bawat organ na may karamdaman. Mula sa utak, ayusin mo ang bawat neurotransmitter, bawat ugat at bawat tissue. Sa mga may tumor o cyst sa ulo, sa init ng iyong banal na apoy, tunawin mo ang mga ito. Iniuutos namin sa bawat pamamaga na humupa. Sa mga nakaranas ng stroke, Lord, buksan mo ang mga baradong daluyan ng dugo, buhayin mo ang mga tissue na namatay, ibalik mo ang kontrol sa bawat bahagi ng katawan. Dumako ka sa mga mata, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng paningin sa bulag, alisin mo ang anumang katarata, glaucoma o labo ng paningin. Sa mga tenga, buksan mo ang pandinig. Sa lalamunan at thyroid, ibalik mo ang balance ng bawat hormone. Bumaba ka sa aming mga baga. Sa bawat hininga na aming kinukuha, hayaang ang iyong espiritu ang maglinis sa bawat alveoli. Alisin ang pneumonia, asthma at lahat ng bakas ng virus. Paluwagin mo ang aming paghinga, Lord. Hipuin mo ang aming puso. Ikaw ang sentro ng buhay. Ayusin mo ang bawat balbula, ang bawat tibok, at linisin ang mga artery mula sa anumang kolesterol o bara. Iniuutos namin sa presyon ng dugo na maging normal sa ngalan ni Jesus. Sa aming dugo, Lord, linisin mo ito mula sa anumang impeksyon, leukemia o lason. Hayaan mo ang dalisay na dugo ni Kristo ang dumaloy sa aming mga ugat. Sa aming sikmura at bituka, Lord, pagalingin mo ang bawat ulcer, GERD at hyperacidity. Ayusin mo ang aming digestion. Sa atay, bato at pancreas, kayo ang mga filter ng aming katawan. Linisin mo sila. Sa mga kapatid naming sumasailalim sa dialysis, Lord, nagmamamakaawa kami para sa isang himala. Buhayin mo ang kanilang mga kidney, pababain mo ang creatinine levels. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na higit pa sa anumang makina. Itinataas din namin ang mga may sakit sa buto, kalamnan at balat. Sa mga may arthritis, rheuma at back pain, padaluyan mo ng iyong langis ang bawat kasuka-suka. Alisin mo ang bawat kirot at pamamaga. Sa mga may sakit sa balat gaya ng psoriasis o allergy, gawin mong makinis at malusog ang kanilang balat gaya ng isang sanggol. Higit sa lahat, Lord, laban sa cancer at lahat ng malalang bukol, inuutusan namin ang bawat abnormal na selula na mamatay. Hindi kayo kabilang sa katawang ito na templo ng Espiritu Santo. Mula sa ugat, kayo ay matuyo at mawala sa ngalan ni Jesus. Lord,
Palakasin mo ang kanilang immune system upang maging kuta laban sa anumang sakit. Kapatid, huwag kang dumepende sa nakikita ng iyong mga mata o nararamdaman ng iyong katawan. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Sa sandaling ito, ang iyong kagalingan ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang katotohanan. Tinatanggap namin, Lord, ang iyong salita sa Isaiah 53:5. Dahil sa iyong mga sugat, kami ay pinagaling na. Ang bawat latay na tinanggap mo sa iyong likuran ay kabayaran para sa aming kalusugan. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman na namin ang init ng iyong presensya. Salamat dahil ang bigat sa aming dibdib ay napalitan na ng kaguniwahan. Salamat dahil ang takot sa kamatayan ay napalitan na ng pagnanais na mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Ipinapahayag namin na ang aming kapatid ay tatayo mula sa banig na iyan. Siya ay lalakad, siya ay tatakbo, at siya ay sasamba sa iyo sa loob ng iyong templo nang walang anumang iniindang sakit. Hindi kami maghihintay sa susunod na check-up bago kami magpasalamat. Ngayon pa lang, Lord, sumisigaw kami ng Victoria, tagumpay sa ngalan ni Jesus. Salamat sa bagong lakas ng mga buto. Salamat sa maayos na pagtulog na iyong ibinibigay ngayong gabi. Salamat dahil ang bawat gamot na iniinom namin ay nagiging instrumento lamang, ngunit ikaw ang tunay na nagpapagaling. Lord, basbasan mo rin ang mga kamay ng mga doktor at nurse na nag-aalaga sa amin. Bigyan mo sila ng karunungan, ngunit higit sa lahat, mananatili ang aming tingin sa iyo, ang aming divine physician. Pagpalain mo rin ang pamilya ng aming kapatid. Alisin ang kanilang pag-aalala at punan ng bawat pangangailangang pinansyal. Hayaang mong ang himalang ito ay maging mitya ng mas malalim na pananampalataya para sa lahat ng makakakita. Salamat, Jesus. Salamat, Ama. Salamat, Espiritu Santo. Ang aming katawan, kaluluwa at espiritu ay iyong-iyo. Mabuhay ka sa aming buhay. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pinakamataas na pasasalamat ay sa iyo lamang, ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen.